May gabi iyog, happy Sabat mga kaigsunan. Atong gitunan gatong Miyerkules ang kaimportantihan sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Mauna na kung mubasa ta ang Biblia, muluhod yun ta, maampo kita sa Ginoo, nagiyahan ta. Sa dili pa ta magtuon ang mga gitawag nga preconceived ideas. Dili pwede na ang atong idea ihaom nato dito sa Biblia. O manggod na karon nakadaghan na kaayo. Ang iyang imo na ito i-empty. So, reading the Bible language, muna ang title ani. Reading the Bible language, precept upon precept, line upon line. Ana siya. So, ang Ginoo nagpasulat siya sa balaan nga kasulatan. No? Kanang inspiration, the work of inspiration, ingon dito, all scripture is given by inspiration. The work of inspiration are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Sa muna siya, ang inspiration. How inspiration work upon men? Walay private interpretation nga miabot sa tawhanon lang, kundi pinaagi sa inspired men. So daghan mga tao na maingon na unsa man ang kinsa may ang inspired? Ang Biblia o ang tao? Kinsa may inspired? Kinsa may gi-inspired sa inspiration? Ang tao. The writers of the Bible had to express their ideas in human language. It was written by human men. These men were inspired by the Holy Spirit. So kani nga tao, gi-inspired siya sa gitawag nga Holy Spirit para masulat niya in the human language. Ingon dire. Through nature, through types and symbols, through patriarchs and prophets, God is spoken to the world. So ginamit niya ang nature, ang mga tipo, kaning tipo, buot pasabutan kaniadto. Types and antitype. Symbols, through patriarchs and prophets, God is spoken to the world. Lesson must be given to humanity in the language of humanity. Wala siya. Ang Ginoo, gigamit niya ang nature, tanan, mga patriarchs, mga propeta, mga simbolo, na musulti siya dito sa kalibutan, mga leksyon nga gihatag sa mga tao, sa mga pinulungan sa mga tao. The Lord speak to human beings in imperfect speech. Ang truth, wala siya progressive. In every age, there is a new development of truth. Pangutana, kanus aman mahunong ang pagdevelop sa kamaturan. Mahunong na ang age. So samtang na ay panahon, ma-develop yun ang kitawag nga truth. In every age, there is a new development of truth. Kay kini halimbawa, muni ang Bible, gisulat na gikan sa Genesis to Revelation. So in every age, sige siya og kaabli. Kini masabtan nimo ni, in every age there is a new development of truth. I-reveal sa Ginoo na siya. Kana hantod yun na sa kanang cover to cover. Dili pwede mahuman ang gitawag na programa sa kaluwasan na dili nimo masabtan ang cover to cover. Digyod. In every age, there is a new development of truth, a message of God to the people of that generation, ni anak nga henerasyon. The old truths are all essential. New truth is not independent of the old, but an unfolding of it
Pag-giingon kay unfolding, pag-abli ba? Di ba? Pag-fold, one. So, in every age na ay unfolding of truth. It is only as the old truths, nabasa ninyo diha? Old truths, no? Are understood that we can comprehend the new. When Christ desired to open to His disciples the truth of His resurrection, His resurrection began at Moses and all the prophets and expounded unto them all the scriptures, ang tanan nga kasulatan, the things concerning Himself. Ingon dere, tanawa ha? Akong gipangita katong fresh ito. But it is the light which shines in the fresh unfolding of truth. Unsay buot pasabot sa fresh? Nabasa? Kini oh. Fresh. Na. Kita di ba? But it is the light which shines in the fresh unfolding of truth that glorifies the old. He who rejects or neglects the new does not really possess the old. For him, it loses its vital power and becomes but a lifeless form. Wala siya. So, dili ka makaingon na, wala na. Nagyud na ako ang tibuok kamaturan. Ang tibuok kamaturan. Unya, wala pa man nahuman ang age. In every age man na ay pagdevelop sa kamaturan. Ang atong fundamental belief, 27, karon 28. Di ta mag-conclude dayon na wala na 29, wala na ana. Kay samtang nagatuyok ang nagakuha ng panahon. In every age, there is a new development of truth. Samo na siya. Karon, dili gyud ka makaingon na naana nimo. Para ka lang sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia? Sa 1 Pedro 2 Pedro 1:19. Sure, the more sure word of prophecy. Wa gyud bisan kinsa nga mga banggiitan diha na naana niya ang tibok ka kamaturan kay sa word gyud na more. Yan dali We have also a more sure word of prophecy. Kanang gingon na more, gi-emphasize na siya na dili ka makakonclude o dili ka makahatag og conclusion na ang tanang kamaturan naa na nimo. Sama na siya. So, kinahanglan, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly. Kung sa man lang rightly, dividing the word of truth. Kanang tama yun ang imong pagtuon, study. Kung sa may kalainan sa read and study. Para sa dyaryo ba? Gibasa nimo ang dyaryo, pero wala nimo gi-study ang dyaryo. Sisters, alam niyan. Mga nag-eskwela, alam niyan. Gibasa nimo ang comics, pero wala nimo gi-study ang comics. Ang word na gigamit, read and study. Di ba? Ang dyaryo, mo ra gibasa, pero wala nimo gi-study ang dyaryo. Pero di nga dili study to show thyself approved unto God. So sa atong pag-study, sa atong individual, sa personal, kinahanglan approve unto God, rightly dividing the word of truth. Tama na siya. So dirita, na ang mga word for word, na dili na siya ang meaning. Tagaan ta mo. Kaysa debate, mao gani dita mo apil unta og debate, kay na ay mga word for word na dili na siya ambot pasapot. Tara. Kini. Word for word. First Chronicle chapter 10 verse 14. Ingon diha, si Saul, King Saul, gipatay siya sa Ginoo. Kinsa nagpatay kay Saul?
Word for word sa Bible. E di mabasa ang Ginoo, pero kinsa gyud nagpatay kay Saul. Sumala sa 1 Corinto, 1 Chronicle 10 verse 4. Unsa may gibuhat ni King Saul? Ha? Gikuha niyang kugalingon. So Saul took a sword and fell upon it. Gidungdab niya sa iyang kugalingon. Kinsa may tama diri? Ang Ginoo nagpatay kang King Saul o siya mismo nagpatay siyang kugalingon? Di ba? Kung mukubiga mo hatag ng conclusion na ang Ginoo nagpatay, pero sa actual nga panghitabo, siya nagdunggab sa iyang kugalingon. Kini, word for word. Mabasa siya na ang Ginoo nagpadala og very serpent. Kana bang makamandag ba? Kanang para sa kubra, king kubra, banakon, pag napaakan ka, minutes lang patay ka. Mabasa diri sa word for word na ang Ginoo nagpadala, siya gyud nagpadala og mga has para paako ng iyang katawhan. Unya ang Ginoo na ang buot pasabot, Ginoo gyud nagpatay ato. Word for word na siya, pero unsa man sa kuan ana, unsa may ingon sa spirit of prophecy? Ingon diri. Patriarchs and prophets, because they had been shielded by divine power, they had not realized the countless dangers by which they were constantly surrounded. In their ingratitude and unbelief, they had anticipated death, and now the Lord permitted. Ang word na gigamit, and now the Lord permitted death to come upon them. The poisonous serpents that infested the wilderness were called very serpent on account of the terrible effects produced by their sting, kanang paa, it causing violent inflammation and speedy death, patay dayon. As the protecting hand of God was removed from Israel. Sa panahon di ay na ang protecting care of God matangtang na, but pasabot, the Lord permitted death. Kung tangtang na sa Ginoo ang iyang pag-alima, ang iyang protection sa imo, ang kaaway mo padala dayon sa imong bisan unsang disgrasya. Kaya naman dito ang protecting care sa Ginoo. So kung imo basahon ang word for word, ang Ginoo gyud nagpatay. No? Ang Ginoo gyud may kadautan man dahil ning Ginoo. Pero kung imo basahon diri, gitugot lang sa Ginoo. Kaya nga naman, tungod ang tao, ang Israel, wala sila ipagpasalamat sa Ginoo, wala sila mituo sa Ginoo. Mauna na wala ang protecting care sa Ginoo. Tapos kadto, gitugot sa Ginoo na namatay sila. Kaya wa naman to. Once na mawala ang protecting care sa Ginoo, great numbers of the people were attacked by these venomous creatures. So nakita ninyo ang kalahian? Pareani. Kung basahon nimo ang Genesis chapter 2 verse 1, gitintal ni sa Ginoo si Abraham. Sa Old Testament. Pero pagbasahon nimo ang James chapter 1:13, ang Ginoo dili mo tintal. Ang utanon kamo, usa may tinuod, ang Ginoo mo tintal o ang Ginoo dili mo tintal? Parehas mabasa. Para siya mabasa. Na ingon diri, gitukso, tinukson ng Dios si Abraham. Pag ingon ko si Ginoo, ang Ginoo dili mo tintal. Usa may tinuod, parehas word for word. Pero tanawon nato. Sa Christ triumphant, ingon dire,
The expressions are used, gigamit to. God tempted Abraham. God tempted the children of Israel. This means that the Lord permitted Satan to tempt them. Oh. Di ba? Word for word sa Biblia na ang Ginoo gyud nag-tempt kang Abraham. Ang Ginoo gyud ang nag-tempt sa Israel. Pero but pa sa to nato dili to ang Ginoo gyud. Gi-permit niya. This means that the Lord permitted Satan to tempt them. Mo kinahanglan yung spirit of prophecy kay sige tagbasa tingali og malikturan ta diha sa mga among gisgutan ganina kay naka-encounter ko ana og mga taong satanism. Wala pipila pa lang na diri pero suwayin ninyo makasugat og mga satanism. Mabaliktad yun ang inyong kalibutan. Ako na silang gipang tanaw yung ko sa series presentation sa mga satanism. Ako gigi kuan, grabe yun ang ilang pagpasipala kay ang balaan na mayroon si Satanas naman ang balaan. Oh, si Satanas na ang balaan. Mana? Panggisi ang Biblia, tanawan ninyo, nag-celebrate sila kantong 2023. Oo. Nag-celebrate sila, daghanang Bible lagi ilang isunog, gigisi nila tapos sunog nila. Kaya ang balaan sa ila si kuan man, si Satan man. Unsa may ilang mga kuan? Mingon sila, kanang inyong Ginoo bakakon mana? Kanang inyong Ginoo magsugo na dili mo patay, pero siya daghan kayong pinatay kuno sa flood, sa Sodom and Gomorrah, sa kapanahon ni Moses, hangtod sa panahon sa impierno, Ginoo nagpatay. Pangutanon ka, kinsa may nagpatay? Kinsa man ang gipatay ni Satan? Kinsa man kuno nagpatay kang Satan? Unya, wa ta kay banlo. Usa may tubag nimo. Unya, ila pang basahon. Unya, niadtong adlaw mo abot ang Ginoo uban sa kalayo. Uban sa kalayo og ang pinatay sa Ginoo. Daghan. Sa may tubag nimo. Unsa may gipatay ni Satan? Moingon man dayon. Sa may patay ni Satan. Pila ang napatay niya? Kwentahan man dayon kanila. Pila ko trilyon daw napatay si Ginoo. Ang Ginoo patay ba yun? Ang word na pagpatay, pwede ba na ma-apply mo sa Ginoo? Dili na ma-apply. Ang word lang sa Biblia unya gipatay sa Ginoo. Diba? Tagaanta mo. Nganong dili ma-apply sa Ginoo na pagpatay? Gibutang sa Ginoo ang ingon siya sa Joshua, gibutang nako sa inyong katubangan ang panalangin, ang tunglo, ang kinabuhi o kamatayon. Karon, naay power of choice kita mo pili. Karon, tanan ba na miagi, ang Ginoo igura nagbutang, ayaw mo agi diri. Sayon ni, pero padunas kamatayon, diri mo agi. Padunas kinabuhi. Karon, pangutana, ang tanan bang miagi sa dalan sa kamatayon, kinsa man ang responsible sa ilang kamatayon? Imo bang pasangilan ang Ginoo na hingagi man kas balance kamatayon? Halimbawa, kini kalsada ni, kini. Magbutang ko diha og bawal na sa Manila, bawal tumawid dito, nakakamatay. Magbutang ko karatula niya, karon na amang gihitabo. Pagtabok ato, nabanggaan, namatay, kinsa man ang responsible sa iyang kinabuhi? Ako ba na butang naman ko dito? Ingon ang Ginoo, pili ka, pili mo. Mo na ni ang dalan sa kinabuhi, I am the way. Hingagi man ka dito sa dili niya dalan. Ingon sila. Ang inyong Ginoo, uhaw sa dugo na, siya. Daghan na gipatay. Panahon kang Noah. Samay, di, kung sa may tubag ninyo, pagpanguntan mo, isa may nagpatay sa mga tao sa panahon ni Noah.
Hindi mo ingon Ginoo kay mabasa mo sila unya daghan man ang lunod ang Ginoo nagpakuan karon ang dili hingato ang Ginoo nagpatay ang Ginoo tungod sa violation sa tao ba tungod kay na-violate nila ang nature yung putol ang mga kuan naibalo na ang Ginoo sa umalabot alam niya na kay balo na siya karon kay balo ang Ginoo na magkabaha unsa may solusyon sa Ginoo na dili mamatay ang tao sa baha nagpadala siya og arka Noah na ay baha mo abot tungod sa sala sa tao resulta sala Noah pag-preach didto ingnaa na magbuhat kag arka ingnaa na nay moabot na baha musakay sila tanan na karon ingon ni Noah mangandam ta na ay baha musakay ta tanan para di ta mga matay karon kadtong mga gahiag ulo na wala misakay sa arka nalunod sa tubig kinsa may basulon karon basulon pa nimo ang Ginoo di oy dili karon ingon dire word for word gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing kinsa gipagahi ang kasing-kasing ni si Paraon ba to no Paraon kung imong basahon ang word for word gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Paraon pero sa Hebrew 3:8 ingon sa Ginoo ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing makaingon at tinawa ninyong Ginoo ingon siya kanang ayaw daw pagahia ang inyong kasing-kasing tapos iya mahinaw gipagahi ang kasing-kasing ni Paraon kinsa may nagpagahi sa kasing-kasing ang Ginoo kay mabasa man niya ang Ginoo gipagahi ang kasing-kasing ni Paraon pero ingon po ang Ginoo na ayaw pagahian inyong kasing-kasing unsa may tinuod tan-aw na to ingon diri sa Desire of Ages page 322 paragraph 2 it is not God that blinds the eyes of men or hardens their heart he sends them light to correct their errors and to lead them to safe paths. It is by the rejection of this light that the eyes are blinded and the hearts hardened. Ipadala sa Ginoo ang kamatuoran. Ipadala niya ang tanang bugat nga mga ebidensya para lang mutuo ka. Pag di ka mutuo, gipagahi nimo imong kasing-kasing. Wala ang Ginoo mo pagahi sa kasing-kasing sa tao. Wala siya mibuta sa mga mata sa tao, pagsabot sa tao. Ang tao, once na ihatag na gani sa Ginoo tanan nga mga ebidensya, parang ikaw mutuo, pero wa ka mituo. Ikaw nagpagahi sa imong kasing-kasing. Diri, kung basahon nimo ang word for word, gipatay sila sa Ginoo. Ingon diri, I will execute judgment, I am the Lord. Pero kung imong basahon ang spirit of prophecy, ang himpatay dili ang Ginoo, kundi ang destroying angel. Ngano man namatay man to sila, gikuha man sa Ginoo ang protecting care. Ang kaaway si Satan na may gahom. Kinsa kung wa pay gahom si Satan kinsa may nanghampak atong mga anak ni Job. Kinsa may naghampak atong mga anak ni Job dito katong balay nga naigo sa gahom man to ni Satan. So na mo na siya. Karon pabasa na siya when the destroying angel was to pass through Egypt to destroy the firstborn of man and beast. Destroying angel na siya. Okay. Kung imong basahon ang Biblia, kanang ang Ginoo nagsugo kang David, no? Na makasala. Pero kung basahon po nimo ang usapan na Biblia kang gihapon, si Satan ang nagsugo. Dili man musugo ang Ginoo mahimo ka og sala kay gi-hate man niya. Christ hate the sin
but He loves the sinners. Una siya sa deserving, yes. Karon, para sa Ginoo, muna akong gisulti kanina, gipapili ka, tapos gipili nimo ang kamatayon, dili responsible ang Ginoo ana, di ba? Gipili man nimo na. Oh, tanawa diri ha. Karon, tanawa na, pipila na lang ni, nagaantag punto. Dili man gud ang Ginoo mo pugos. Now, exercise of force is contrary to the principles of God's government. Kanang pagpugos ba? Di kanya pugson na mutuman, di kanya pugson nga biyaan nimo imong gusto. He desires only the service of love. And love cannot be divided. It cannot be won by force. Di gyud mo daog ang pag. It cannot be won by force or authority. Only by love is love awakened. To know God is to love Him. His character must be manifested in contrast to the character of Satan. So, kuwahi yun na sila. So, di gyud ka puwersahon sa Ginoo. Karon, tanawa na ito ha. Okay, last na ni. Okay. So, kini 36-37. Ingon diri, but he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. So kung nasuko ka sa Ginoo, gihigugma nimo ang kamatayan. Unsa may opposite sa hate? They love. Di ba? Kung gilove mo ang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Pero nag-hate ka sa iya, gihigugma nimo ang kamatayon. Tatanawa na to. Ako ning gitan-aw sa spirit of prophecy mo ni siyang comments. Gamay na no? Gamay na, mabasa pa rin. Mabasa gihapon nimo Sister Ace? Basa no? Sige daw, pakibasa daw. It is not an act of arbitrary. Okay niyo, kini. Gamay na lang na, humana ta. This is not an act of arbitrary power on the part of God. The rejectors of His mercy reap that which they have sown. God is the fountain of life, and when one chooses the service of sin, he separates from God and thus cuts himself off from life. Dihaw na. Ingon diri, the rejectors of His mercy reap that which they have sown. Oh. Kung unsa imong gitanom, mo imong anihon. Ang judgment, kung unsa imong gibuhat, dito ra gyapon ka. Halimbawa, mayngaw na Ginoo. Ay kay balo man ko sunahuna ni Brother John. Kay balo mo ko ani sukat pa. Wala na, patay na. Di man mayngaw na Ginoo. Ang Ginoo kung unsa imong gitanom, maayo og dautan, dito ra gyapon ka niya hukman. So ang Ginoo di siya malipay sa kamatayon sa usa ka taong dautan. Ezekiel 33:11, masubo siya. Mo to sa flood, ingon dito, ang Ginoo nagbasol nga gibuhat niya ang tao. Dili ingon to na kamo man gud mga tao, mga dautan mo, dili na basol. Ang word na gigamit to repent. Ang Ginoo na nasubo siya. Kay gibuhat niya, palangga niya ang tao, mahal niya ang tao, pero siya mismo nagbuhat, wa siya mahimo, di man niya i-compromise ang truth. So padayon, ingon diri God is the fountain of life. Ang Ginoo ang bukal sa kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi. Dili gyud ka mobulag niya. Pero when one chooses the service of sin, he separate God. Kung masapalit na kasagad na siya man ang fountain of life, unsa may mahitabo nimo? Eh di mamatay ka anytime. Oo. And thus cut himself off the life from the life. Giputol na nimo ang kinabuhi. Sige, pakibasa. Padayon, Sister Ace. He is alienated from Tama. the life of God. Christ says,
All they that hate me love death. Ephesians 4:18 and Proverbs 8:36. Hmm. God loves them and God gives them existence for a time that they may develop their character and reveal their principles. This accomplished, they receive the results of their own choice. Kinsa yung pili? Ang Ginoo ba? Ha? They receive the results of their own choice. Pili yun nila. Ginoo yun ang, wala yun mahimo ang Ginoo, sila yun yung pili. Kini, pakibasa sis. Years of probation were granted them, that they might form characters for heaven. They have never trained the mind to love purity. They have never learned the language of heaven, and now it is too late. A life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Okay, a life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Okay. Sige sis, patuloy. Its purity, holiness, and peace would be torture to them. The glory of Diyaw na. Ang purity, ang ano sana sa Bisaya, ang pagkaputli, ang pagkabalaan, o ang kalinaw would be torture to them. Torture na sa dautan. Nakita na mo sa tao gitorture. Di ba? Nakita na mo sa mga gitorture na tao? Yung ana, para sa ila, ang kaputli, balaan, o pagkalinaw, torture na sa ila, sa dautan. Next, sige, padayon. the glory of God would be a consuming fire. They would long to flee from that holy place. They would welcome destruction. Well, they would welcome destruction. Ngayon siya, Ginoo. Kuan na sila. Sila mo pili kay para sa ila ang langit usa ka supreme torture na sa ila. Sige. That they might be hidden from the face of him who died to redeem. The destiny of the wicked is fixed by their own choice. The destiny of the wicked is fixed, nakapix yun, by their own choice na siya. Sige. Their exclusion from heaven is voluntary with themselves and just and merciful on the part of God. So sila yun ang ipili, anak. They would welcome destruction. Mingon sila, balaan ka Ginoo, matarong ka Ginoo, sakto ang imong paghukom, tuguti na mamatay mi sa imong atubangan. Di man sila patyon sa Ginoo, kung dili man nila masabtan ang divine judgment sa Ginoo. Karon kung patyon nimo ang tawa gyud siya kay balo na mali siya, mukhaingon gyud ka na injustice ang Ginoo. Pero sa dili pay kanaog ang kwan, ang divine judgment maingon sila, Ginoo, angayan ra gyud mi na mamatay sa imong atubangan. Wala ang wicked. Ang langit para sa ila supreme torture. Satan sees that his voluntary rebellion has unfitted them for heaven. In harmony of heaven would be to him, supreme torture. Makaingon man na, ma-out of place man siya. Maingon siya, uwi ra kaayo ni sila, kauwi kaayo. Para sa iya. And now, Satan bow down. Bow down si Satan and confesses the judgment of his sentence. Muna siya, bow down siya. Tapos ang tanan, magkahiusa ang tanan, and both loyal in rebellion, with one accord declare. Ang mga dautan o ang mga loyal, kaingon, sa may declare nila, justice and true are thy ways, thou king of sins. Mamatay na sila. Tanan yun, makailag yun sa justice system sa Ginoo. Bow down yun sila. Ingon gani, acknowledge God's justice and to bow to a supremacy of Christ, His character. Remain unchanged. Mamamatay na sila. Tanawa si Judas na kita niya guilty siya ba sa iyang gibuhat. So,
Iyan ang gihukman yung galingana ang tao, hingana ang mga dautan. Moingon gyud sila na Ginoo, tuguti na mamatay mi sa imong tubangan. Dili mi angayan diha kay kumuadto mig langit, torture ang among mga abutan to. Kay makaingon out of place man ka, ma-alien man ka didto, di man ka kaduyog sa ilang kalipay. Kay lagi ang imo, natanawa lang ng kada mga ako sa una hilig kog inom-inom barkada. Moadto gali kog birthday na walay tagay-tagay, laaya pud ani oy. Di ka kasabay, di ka ganahan, muli na lang ka. Kay mga balaan naman to kay mga tawhana to. So mao gihapon diri. Bisan dadon ka pa dito sa langit, di man ka makaduyog sa ilang kuan dito. So mo ni siya importante na masabtan nato sa dili pa ipahamtang paghukom, power of choice gihapon ang gamiton. Ang dautan magpakadautan, ang balaan magpakabalaan, ang matarong pa ba. Kung imong basaw sa prophecy, power of choice na siya. Mupili yung ka kung asa ka kanang wingon na I am the way na dalan imo na lang nang siyang subayon. Pero kung dili ka sa Broadway, ikaw man ang imbaktas na to, dili man ang Ginoo. So ang kamatayon sa tao dili gyud to pagpatay sa Dios, kundi gugma gyud to sa Dios sa mga balaan. So dili ra kutob, maayong gabi sa ato tanan. Amang mga anak sila ni nalay ko kayo, balaan ka. Ang salamat Lord, imo kami di panagtako ko ini kalabi na wala sila kanino. Ang salamat sa Lord, sa simana Lord, imo kami di abuma, imo panangalingan, lumang sa kanan sa salamat sa patuloy mo imo kaluoy. Lord, salamat sa mga pulo nga among nadungog, na makisukit among nahuna o kasi-kasi, among sakitong makilabot niya. Aming pangaliw mo, Lord, na sa among pagkauli, sa pagsa iyo kami proteksyon sa kadalanan sa mga Jesus. Amen.